mapagpalang araw muli sa bawat isa po sa atin at sa pong kagalakan na muli na makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon kung saan ay ito'y matatagpuan po natin sa unang Korinto 15, talatang 57 at talatang 58. Ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57 and verse 58, "But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brothers, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the works of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Purihin po at pagpalain ng ating Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Sabi po, ang ating bibigyang pansin ay ang patungkol sa staying faithful during crisis. At ang bawat isa, alam ko na meron po tayong kinakaharap sa ating po mga buhay na iba't ibang krisis na nakakaharap po natin, especially sa panahon ito na lahat naman tayo ay narito na nakakaranas ng tinatawag na experiencing the challenge due to the coronavirus. Lahat po. Sabi nga po, hindi lang sa pansarili, kundi sa lahat ng mga taong nabubuhay at sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang nangyayari. Kaya ang katotohanan po, bilang mga tunay na anak ng Diyos, meron tayong kapangyarihan naman. Binigyan naman tayo ng Panginoon ng kakayanan to decide sa mga bagay na nangyayaring trahedya na kung saan ay magkakaroon ng tinatawag na impact sa ating po mga buhay. Dahil una, alam ko po ang bawat isa po sa atin, at ang karamihan din ay naroon nakakaranas ng tinatawag na espiritu ng katakutan. At itong nangyayaring mga kahirapan na rin, halos maraming tao ngayon nagrereklamo. Dahil una, siyempre, alam naman natin ang pangangailangan dahil marami hindi nakakapag-work at marami hindi alam kung paano na nila kukunin ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at pansuporta sa kanilang buhay. At ang katotohanan po, alam ko rin po, maging sa atin ang katotohanan bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? Ramdam din po natin ang mga bagay na nangyayaring ito. Kung saan, bilang mga anak ng Diyos, ano ang ating magiging respond na makapagbibigay tayo ng kaluguran sa ating Diyos sa mga bagay na nangyayari. Bilang anak ng Diyos, sabi nga po rito, "But thanks be to God, He gave us the victory through our Lord Jesus Christ." No? Kaya bilang anak ng Diyos, alam natin ito ang panahon kung saan matetes ang ating pananampalataya, matetes po ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Doon natin makikita ngayon yung mga bagay na itinuro sa atin ng Panginoon at tinanim na salita ng ating Panginoon sa panahon ito ng tinatawag na crisis. Katulad po ng isang tao po ng ating Panginoon, sabi po, the key is to seek faith in God and to remain faithful during crisis. Ang pinakasusi po natin ito, kinakailangan hanapin natin na magkaroon talaga ng tunay na pananampalataya sa Diyos at manatili tayong matapat kahit po mayroong mga krisis na ganito. Tingnan po natin, yung pong ginawa po ng Panginoon sa buhay po ni Noah. Lumaganap ang kasamaan ng panahon na yon at si Noah bilang isang matuwid na nanatiling anak ng Diyos ay ginamit ng Panginoon. At ang sabi po sa Hebrews chapter 11, "By faith being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world, and became heir of the righteousness which according to faith." Pinakita, he condemned the world, and became heir of the righteousness which according to faith. Nakita po natin si Noah, no, na pinili ng Panginoon para magtayo ng arko. Bakit po? Dahil sa sobrang kasamaan ng tao, na lungkot ang ating Panginoon. At ang ginawa po niya, nagpaulan ng Panginoon 40 araw, 40 gabi. Bago po nangyari yun, pinagawa niya muna ng arko si Noah. For ilang years, I think 120, ginawa po ni Noah. No? Pero ngayon, ang bibigyan po natin pansin ay itong si Job. No? Alam natin, si Job ay isa sa mga dapat nating hangaan sa kanyang ginawang katapatan sa krisis na dumating sa kanyang buhay. At alam po natin, ang kasaysayan ng buhay ni Job, no po, isang
matuwid na tao, matatagang pananampalataya, wala kang makikitang kapintasan at may takot pa sa Diyos. Dumating sa punto na siya ay sinubok at inalaw ng Panginoon ang pagsubok sa kanyang buhay, kung paano ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay pawang nawala, at maging ang kanyang pamilya, at ang nanatili na lang halos ang kanyang asawa. Pero meron tayong tatlong kakikita na 3 ways he remained faithful. Ano ang tatlong bagay na ito na nakita natin na nanatiling tapat itong si Job? Sabi po, number 1, will he choose resentment or faith? Ano ba ang makita natin na pinili ni Job? Naroon yung magdamdam ba o magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon? Ang katotohanan, sabi po, Job was a good man who surrendered through no fault of his own during his strategy. Nagdamdam po ba si Job sa ating Panginoon? Believe niya ba ang ating Panginoon? Sabi po, Job could either respond with resentment toward the Lord or with faith in the Lord. Dalawang bagay, ano po? Pwede siya magdamdam sa ating Panginoon o pwede siya magkaroon ng tiwala pa rin sa ating Panginoon. But he chose to stay faithful during crisis. Nanatili pa rin tapat itong si Job. Ano po sinabi niya sa Job chapter 1, verse 20 up to 22. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord. Sa lahat ng bagay, nakita natin si Job hindi nagkasala. Kaya wala pong makita ang Panginoon kay Job na kasalanan sa ganitong trahedya. Maraming tao, kapag dumarating, even minsan Kristiyano na, kapag mayroong tinatawag na ganitong trahedya, minsan nagtatampo na sa Panginoon. Minsan lumalayo na sa gawain ng Panginoon. Tumatalikod na dahil lang sa mga banitong bagay. Pero si Job, nakita natin, napaka tapat pa rin niya. Naroon, kahit ganitong krisis, biro mo, mawala yung mga ari-arian mo, mga alaga mong hayop, mga anak mo. Kumbaga, hindi naman po malala yung pagkakataon. Ito is sunod-sunod, na nangyari. Hindi po taon ang binibilang bago mangyari ang mga nangyaring trahedya kay Job. Hindi sunod-sunod. Pero hindi po nagdamdam si Job. Bakit? Dahil kilala niya ang Diyos. Alam niya tapat ang Diyos sa kanya. Alam niya hindi siya iniiwan, hindi siya pinababayaan ng ating Panginoon. At alam niya lahat ng meron siya sa kanyang buhay ay pawang pag-aari ng Diyos. Even ang kanyang buhay galing sa Panginoon at pag-aari ng Diyos. Kaya wala po siyang pwedeng i-reserve o angkinin para sa kanya. Dahil alam niya lahat-lahat ng meron siya ay pawang galing sa ating Panginoon at pag-aari ng Diyos. Kaya sinabi nga po ng Panginoon sa Psalms chapter 24 verse 1, the earth is the Lord and the fullness thereof and those that dwell therein. Lahat ng bagay sa mundo, pag-aari ng Diyos, even ng mga nabubuhay sa ibabaw ng mundo ito ay nilikha ng Diyos at para sa Diyos. Kaya po si Job, alam niya to. Kaya hindi po siya natigatig, hindi siya natakot, kundi naging tapat po siya kahit gano'n na mga bagay na dumaganap sa kanya. Pangalawa po, sabi mo, will Job remain faithful in adversity? Si Job ba ay nanatiling tapat kahit sa ganito mga kapighatian na dumating? Sabi po, despite his faithfulness, Job takes a turn for the worse when he suffers physical hardship and his wife turns her back. Di lamang po mga ari-arian niya na wala, hindi lamang pamilya, nagkaroon pa siya ng sakit na pigsa mula ulo na hanggang sa kanyang talampakan. Ang sabi nga po sa salita ng Diyos, halos kumukuha po siya ng tinatawag na mga naroon binasag na palayok. Ni-scrape niya, at halos may lumalabas ng uod sa kanyang katawan. Ganun po, kaya na lang nung makita ito ng asawa niya, para bang naawa, pero ang pagkaawa niya kakaiba eh. Ang sinabi po sa Job chapter 2 verse 9 and 10, then his wife said to him, do you still hold fast to your integrity? Curse God and die. But he said to her, you speak as one of the foolish woman speaks.
Shall we need accept good from God? And shall we are not accept adversity? Nakita po natin, no po, sabi, in all this, Job did not sin with his lips. No? Minsan tayo, kaprasong bagay lamang na dumating. Minsan, hindi pa nga mahalagang bagay, para nagtatampo na kagad tayo sa hope. Para bang sabi natin, wala na tayong pag-asa, ito na yung buhay natin. Kapatid, kaibigan, alam mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Kahit ganyan, kaya nga sinasabi na kagad ng Panginoon sa John 16, verse 33, in me you have peace. In this world you have tribulation. But be of good cheer, for I have overcome the world. Sa mga ganitong pagsubok, hindi tayo higit sa ating Panginoon, na ating Master. Kung siya'y dumanas sa maraming pagsubok, during His earthly ministry, pinako ang Panginoon, pinahirapan, lahat ng aspeto ng kanyang buhay, naroon tinukso siya para ng dyablo. Pero kailanman hindi nagkasala ang ating Panginoon at nanatili siyang tapat. Kaya, kapatid kaibigan, huwag ka magtatampo sa ating Panginoon. Sabi nga ni Apostle Pablo, dumating na ba sa buhay natin na tumigis na ang dugo sa atin sa ganitong mga pangyayari? Dahil si Jesus Christ, dugo, buhay, lahat. Pero yun, hindi niya sinaalang-al, lahat yun ay binagaloob niya. Wala siyang itinangi na anuman para sa kanya. Doon po natin makikita yung katapatan ni Job. Isa pa po, ang sabi po, kinilala ba ni Job na walang ibang tunay na matalino maliban sa ating Diyos? Kaya po, yung mga kaibigan ni Job, alam natin, tatlo yung kaibigan niya, no? Bildad, Eliphaz, at yung si Zophar. Binisita siya, ang pagdating sa kanya, kinokondem pa siya. Imbis na i-encourage siya, tulungan siya, na tumatag at maging matibay sa kanyang pananampalataya, ang nangyari pa, binagsak pa si Job. Kaya dumating din sa puntos ni Job, nagtampo na rin, no? Parang bababa na rin ang kanyang pananampalataya at pagtitiwala. Nasabi na rin, mas maigi pa na hindi na ako inisilang, doon pa lamang sa sinapupunan ng aking anak. Namatay na. Pero praise God, alam ni Job kung kanino magmumula ang tunay na karunungan. At ito ay sa ating Panginoon. Kaya po, kahit nag-offer sila na mabuting bagay, maganda kay Job, pero hindi pa rin. So Job concludes that no one can give him any real wisdom apart from God. So he demands a hearing, siya ay lumapit sa ating Panginoon. Tingnan po natin Job chapter 28, verse 12 and 13. But where can wisdom be found, and where the place of understanding? Man does not know its value. From where then does wisdom come? And where is the place of understanding? It is hidden from the eyes of living. God understands its way, and He knows its place. Job chapter 28, no? Verse 12 to 13, 20, 21 to 23. Napakahaba po ito, pero doon natin makikita, no? Na tunay nga ang tao, hindi pinapahalaga ng karunungan. Pero saan tayo makakita ng lugar para maunawaan natin ang lahat ng bagay? The wisdom of God is no other than Jesus Christ, no? Na binigay po sa atin. Kaya sabi ng Panginoon, if you lack wisdom, ask God with faith, no? Kaya kailangan natin karunungan, kaisipan ng ating Panginoon. Kaya nga napakapalad natin, bilang mga anak ng Diyos, binigyan niya rin tayo ng kaisipan at karunungan to conform in the image of our Lord Jesus Christ. Kaya ang ating Panginoon, kahit dinitempt niya siya, no? Dahil full of wisdom, alam natin na napagtagumpayan niya ang lahat ng bagay. Kasi kailangan talaga natin ang karunungan sa Diyos. In every decision, in every plans, naroon kailangan natin ang kaisipan at karunungan ng ating Panginoon. Kaya wala pong i-withhold ang ating Panginoon na mabubuting bagay. Kung nasa panahon na ikaw nasa krisis, kapatid kaibigan, andiyan lang ang ating Panginoon. Just pray to God. Ask wisdom with faith sa ating Panginoon. At ikaw naman ay pagkakalooban ng Diyos. Sapagkat mahal ka ng ating Panginoon, at nais ng Panginoon mapagtagumpayan mo ang bawat krisis, bawat sitwasyon na nangyayari. Ito man ay problema, krisis sa pamilya, sa asawa, sa trabaho, o anuman aspeto ng buhay mo na ngayon ay nandiyan na kinakaharap mo. Kapatid kaibigan, huwag ka matakot, may pag-asa ka. Magtatagumpay ka dahil mahal ka ng Diyos. At ang pangako niya sa iyo, hindi ka niya iwan, hindi ka niya pababayaan. Kaya kailangan po natin magtiwala at tumulad tayo kay Job. Piliin natin yung ang Diyos lamang at siya ang pagmumula ng karunungan. Ngayon po, tingnan po natin
what is the key to remaining faithful during crisis? Ano ang dapat po natin gawin? Ano ba ang susi para tayo manatiling tapat kahit po may mga krisis tayo nararanasan sa ating po mga buhay? Katulad ni Job, inilapit niya sa ating Panginoon yung kanyang dinadaanan na sitwasyon sa kanyang buhay. Nung lumapit sa Panginoon, hindi na siya pinagsalita ng Panginoon. Bagkus, ginamit ng Panginoon si Elihu na isa niyang kaibigan na batang-bata. Dahil ito po yung pinakabata. Lahat ng kaibigan ni Job at maging siya ay napakatatanda na. No? Pero isang bata lamang ang ginamit ng Panginoon. Yung po ang ginamit ng Panginoon to enlighten. Po, para po mabuksan ang kaisipan po ni Job. Dahil una, sabi ko nga kanina, halos nagkaroon na siya ng self-pity. Sinasabi na nga niya sa sarili niya, mabuti pa, naroon, hindi na ako sinilang. Doon pala sa sinapupunan ng aking ina. Namatay na ako. But still, sabi his decision is to remain faithful during crisis. Therefore, what is Job's key to remaining faithful during the crisis? Acknowledging God's power and sovereignty with a repentant heart. Sabi ko nga kanina, una sabi hindi nagkakasala si Job eh. Matuwid siya, walang kapintasan, may takot sa Diyos. Pero dahil sa mga narinig yan negative words na sinasabi ng kanyang mga kasama, kaibigan, na nagpapabagsak sa kanya, para bang nakita niya yung sarili niya na wala na siyang kakayanan talaga. Wala na talaga siya rin magiging pag-asa. Pero dumating po si Elihu, siya po ang nagsalita para sa ating Panginoon. At sabi nga ni Elihu, bakit naroroon ka na ba ng iladlad ng Panginoon ang kalangitan? Naroroon ka na ba, nang bigyan ng Panginoon ang lahat ng bagay ng lahat ng likha niya? Kaya doon na pag-isip-isip ni Job, yung kanyang kamalian at nagkaroon siya ng tinatawag na repentant heart. Kaya doon po sa sinabi po, sa Job chapter 42 verse 1 to 6, then Job answered the Lord and said, I know that you can do everything, that no purpose of yours can be withheld from you. You ask, who is this who hides counsel without knowledge? Therefore, I have uttered what I did not understand, things too wonderful for me, which I did not know. Listen, please let me speak. You said, I will question you and you shall answer me. I've heard of you by hearing of the ear, and now my eye sees you. Therefore I abhor myself, I repent in dust and ashes. Alam ko, minsan sa sobrang bigat din nang nangyari kay Job, parang gusto niya nang gumibat, gusto niya nang sumurrender dahil naro sa mga kaibigan niya. Pero sa bandang uli, may ginamit pa rin ang ating Panginoon. Kaya kapatid kaibigan, huwag mawawaglit po sa atin. Sa gitna ng mga pagsubok, huwag nating isipin na wala tayong kakampi. Isipin natin na nandiyan lang ang Diyos. Katabi mo lamang ang Panginoon at handa kang tulungan ng Diyos. Kaya nga sabi po doon sa Isaiah chapter 40 verse 31, but those who wait or hope in the Lord, they will soar, they will renew their strength. They will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Andiyan dyan ang Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang manlupaypay, hawak ka niya at pinalalakas ka niya at tutulungan ka ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan lang tiwala tayo, lapitan natin ang Diyos. Huwag tayong tumalikod sa gitna ng pagsubok, kundi lumapit pa tayo sa ating Panginoon sa gitna ng mga pagsubok. Kaya po, makita po natin sa buhay po ni Job, ay po, remind us that faithful believers are not immune to tragedy. Po, oo. Sabi nga, believers tayo, pero sabi nga ng Panginoon, in this world you have tribulation, but be of good cheer, for I have overcome the world. Pero dahil nasa atin ang Panginoon, dahil alam natin mga bagay na nangyari ngayon, hindi natin inaasahan na ganito. Kaya nga sabi ng Panginoon din, di po ba? Ang sino ang makapagtiis hanggang sa wakas, siya maliligtas. Kapatid, kaibigan, hindi kalooban ng Panginoon mawala tayo sa Kanya. Hindi kalooban ng Panginoon na bumagsak tayo sa pananampalataya, kundi maging matatag at matibay tayo. Sapagkat alam natin, nandiyan ang ating Panginoon. Kaya kung sa buhay po natin, katulad po na nangyayari sa ating mga bagay na mga pinagdaanan ni Job, ay dumarating sa ating buhay, kapatid, huwag kang matakot. Ang kailangan lamang po natin, katulad po na sinabi ni Apostol Pablo, sa 2 Timothy chapter 1 verse 12. Ang sabi po ni Apostol Pablo,
That is why I am suffering as I am, yet I am not ashamed, because I know whom I have believed, and am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. No? Napakaganda, no? Na, kapatid, kaibigan, kailangan kilala natin ang Diyos na nagmahal sa atin, na nagligtas sa atin, at kasama natin na hindi tayo iniiwan, hindi tayo pinababayaan. Ang kailangan po natin, we must choose, no? Anong kailangan natin piliin? Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil una, He's a faithful God. 2,000 taon na nakakaraan sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ang pinagtagumpayan niya na ang lahat ng bagay, at lahat ng bagay na kanyang pinagtagumpayan ay inilaan niya na para sa atin. Kaya nga sabi po, kung naibigay niya ng Diyos ang kanyang nag-isang anak para sa ating mga kasalanan, di ba? Hindi ba niya kayang ibigay ang mga bagay na kailangan natin sa ating buhay? Kaya kahit nawalan si Job, alam niya, higit pa ron ang ibibigay sa kanya ng ating Panginoon. Anong kailangan po natin? Ay responding in faith. Napakasimple po. Na sabi nga sa sitwasyon na tayo ay isolated, na doon ang social distancing, paano tayo makasisiguro na tayo mananatiling tapat sa mga krisis na ito? Kung saan naroon ang mga nagbabadya na pwede tayong mabiktima or to destruction of the enemy. Sa gitna ng mga bagay na ito, ano magiging respond po natin? Dalawa lamang po magpipilian natin. Sa crisis, we can choose to trust God or doubt His sovereignty and goodness. Dalawa, no? Magtiwala ka sa Diyos o mag-alinlangan ka sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. Marami po sa atin, nagkakamali po tayo sa ating pagpili. Pero ang Diyos po natin, kapag tayo nasa kamay ng ating Panginoon, hindi po tayo kailanman imamali ng ating Panginoon. Kundi sa tama, minsan sa kalagitnaan ng pagtitiwala at pag-aalinlangan sa mga nangyayaring ngayon, ano po ang dapat natin gawin? No? Dapat maunawaan natin. Kapag wala ang pagtitiwala at pananampalataya, ibig sabihin, andiyan ang pag-aalinlangan. Kaya po, trust is a choice, backed up by the intentional decision to believe in what has not yet been seen. Now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. And it is impossible to please God without faith. Kaya kung tayo po lalapit sa Diyos, dapat naroon ang pananampalataya natin. Dahil ginagantimpalaan ng Panginoon ang mga tunay na lumalapit sa Kanya na may pananampalataya. Na siya ay buhay at makapangyarihan Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kaya po, trusting God is the only way to remain faithful during crisis. Yan po, trusting God. Kaya sabi ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart. Lean not to your own understanding, but in all your ways you must acknowledge Him, and He shall direct your path. Imposible po na maklaim po natin ang katagumpayan na ginawa na ng ating Panginoon 2,000 taon na nakakaraan sa pagtigis ng dugo kung tayo ay tumitingin lamang sa mabubuting bagay at yung mga pagsubok ay hindi natin kikilalanin na inaalaw ng Panginoon para tayo ay maging mapagtagumpay. Katulad din sinasabi ni Job, di ba? Bakit mabubuting bagay lamang ba? Basta ganitong kapigat yan, di na ba natin tatanggapin ito? Ang Diyos ay nagbibigay, ang Diyos din ang nag-aalis. No? Sabi nga ni Job, hubad akong dumating, hubad din akong babalik. Kaya kinakailangan mga kapatid, we must be willing to accept the tragedy to appreciate the triumph. Ano po? Gusto mo ba magtagumpay kapatid? Gusto mo ba manatiling tapat sa ating Panginoon? Harapin mo yan. Kasama mo ang Diyos. The battle is not yours, but the battle is the Lord. No? Ang battle is sa Panginoon. Kaya po, tayo bilang mga followers of Jesus Christ or Yeshua, we must be prepared to experience life with the same uncertainties that Job did, and is still willing to trust that God is actively work in our lives. No? Kaya nga ang Diyos ang gumakalon. Andiyan siya. Kasama mo siya, kapatid. Hindi ka niya iniiwan, hindi ka niya pinababayaan. At lahat ng bagay na nangyayari, may purpose ang Panginoon. Di po ba? Sabi sa Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according for His purpose. May plano ang Diyos, kapatid, kaibigan, kaya nangyayari ang lahat ng bagay nito. Nakikita mo, nandiyan ka pa?
Mga tao nagre-rely sa mga SAP, no? Pagka wala yung SAP, halos nagugulumihanan na. Sinisisi na ang pamalaan. Pero ikaw nandiyan ka pa. Meron ka pa nakikita dumarating na mga pagpapalat biyaya. At meron ka pang kapanatagan at kapayapaan at may rest ka sa iyong puso. Bakit? Because greater is He that is in us than He is in the world. Higit na makapangyarihan ang ating Panginoon nasa atin kaysa sa mga gawa ng kaaway narito sa mundo ito. Kaya, kapatid, kaibigan, we can rest assured that remaining faithful during crisis is justified. We do not serve a God who punishes, but rather a God who restores and redeems what is placed before Him. No? Hindi siya Diyos na nananakit ng tao o nagpaparusa. No? Baka isipin mo, kapatid kaibigan, dahil napirasahan tayo ng Diyos. Hindi. God is a God of love. God is a God of compassion. Kaya nga tinubos na tayo sa kapigatian, sa kasalanan, sa kahirapan. Dahil gusto ng Panginoon, maramdaman natin ang kagalakan, kapayapaan at pag-ibig at katapatan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi po sa James 1:12, Blessed is the man who endure temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which Lord has promised to those who love Him. Kapatid, may naghihintay na gantimpala sa iyo ang ating Panginoon. Hindi coronavirus ang tatanggapin mo, kundi crown of life. Ang kailangan lang, maging matatag ka, maging matibay ka, harapin mo ang bawat sitwasyon na nariyan. Magtatagumpay ka dahil ang Diyos ay sumasayo at kasama mo at kasama natin lahat. Kaya sabi, whether the crisis you are facing is personal or global, making a choice to seek and trust God is the best way to ensure that you emerge from situation victoriously. Yan ang kailangan natin, kapatid. Narinig natin, no? Personal man yan o kabuuan man yan na nangyari sa ating mundo. Ang kailangan natin ay magtiwala tayo sa Panginoon. Salamat sa Diyos at buhay siya na sumasa atin. Alam ko, ang Diyos ay nagbigay ng katuruan sa bawat isa po sa atin na magbibigay sa atin ng tatag at tibay ng pananampalataya at pagtitiwala at tiyak, kapatid, kayo 100% ang tagumpay na bibigay sa atin ng Panginoon. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa mga salita mong ito na muli nagpaalala sa amin kung gaano kakatapat. Sa pamagitan ng iyong lingkod na si Job, Panginoon. Bagamat iba't ibang uri ng trahedya, Panginoon, ang kanyang inabot, but still He is faithful to you, Panginoon. Na natiling siyang tapat, na natiling kinilala niya, na ikaw lamang pagmumula ng kanyang tagumpay. At sapagkat ang lahat ng bagay na nasa kanya ay pawang nagaling sa iyo, at ikaw rin, Panginoon, na may kakayanan at may kapangyarihan. At alam niya, Panginoon, ikaw ay buhay, na hindi siya iniwan, hindi siya pinabayaan. Iniwan man siya na wala man ang kanyang asawa at mga anak, Panginoon. Ba't alam niya na ikaw ang Diyos na nagmamahal sa kanya, na kailanman hindi siya iiwan, hindi siya pababayaan. Kinundin man siya, Panginoon, pero ikaw pa rin nagpalakas at nagpatatag sa kanya. Kahit kinundin na siya, Panginoon, ang walang niya, mga kaibigan. Salamat, O Diyos. Patuloy mo pagpalain ang aking mga kapatid. Ano man sitwasyon ang kanyang nakakarap at nadadaanan sa araw na ito, bigyan mo sila ng matatag at matibay na pananampalataya. Palakasin mo sila, hawakan mo sila ng kanang kamay ng iyong katwiran, yakapin mo sila, Panginoon. Ipadama mo, O Diyos, na ikaw ay buhay at tapat na nangako sa kanya na hindi mo sila iiwan, hindi mo sila pababayaan. Sapagkat nasa iyo, Panginoon, ang solusyon, nasa iyo ang kasagutan ng lahat ng kanilang pinagdadaanan sa buhay. Sapagkat itong lahat na nangyari sa amin, ito ay pinagdaanan mo rin at higit pa ang dinaanan mo, Panginoon, upang kami sa pagtatagumpay mo ay maranasan din namin ang tunay tagumpay sa buhay. Pagpalain mo po silang lahat, supply mo ang kanilang pangangailangan, higit sa lahat, ingatan mo po sila at iiwas sa mga coronavirus o anumang sakit karamdaman, kundi ang kalakasan, kalusugan at mahabang buhay at kagalingan na nagmumula sa iyo ang patuloy nilang maranasan sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos, napakabuti mo at wala kang katulad at nangako ka na kailanman di mo kami iiwan, kailanman di mo kami pababayaan. For lo, you are with us always, even unto the end of this age. Thank you, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong kasagutan, Lord. Supply all their needs and protect them and cover them tightly with your most precious blood. Salamat po, Diyos, sa bawat himala, sa bawat kagalingan, sa bawat pagpapalpihan, tagumpay na binigay mo sa amin. Sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatiang karangalan, buong pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po na aming Panginoon Jesus. Amen. To God be the glory. Salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon at patuloy na pakikipag-aral
na salita ng Panginoon. Sa muling pagbabalik, magkita po muli tayo. Praise God. God bless Israel. God bless the Philippines. God bless the Gisler Church worldwide, and God bless all of us. To God be the glory. Amen and amen and amen.